nahimo ng 11 years or 12 years ang ilang basic education curriculum. Now, nganong kinahanglan dugangan og duha ka tuig kana. Kay ingon sa Department of Education, kay kung dugangan nato kana og additional 2 years, mas matagaan nato og kay balo, og skills, og education ang atong mga kabataan kay para pagkahuman daw nila og high school, dali og sayon lang para kanila ang makapangitag trabaho or makapanginabuhi. Okay. Pero ang mga problema nato sa atong mga eskwelahan, lack of classrooms, lack of teachers, lack of textbooks, lack of mga bangko, walay mga libro, way mga CR, way mga computer, way mga dingding, way kisame, way mga bongbong, mag-eskwela si Laom sa mangga, gaplading ang sulod sa mga classroom. I mean, daghan kayong mga kulang. Kunya karon maghisgot na pud additional 2 years. Karon sa 10-year basic education man ganin nato, wala pa nato makumpleto ang tanang magikinihanglan sa mga bata. Way mga computer, way mga science lab. Kunya karon dugangan nato og additional 2. Labaw magkinihanglan tag mas dugang teacher, kinahanglan dugang classroom. Wala pa ganin nato makumpleto ang gikinihanglan sa pagkakaroon. Maghisgot na pud tag additional 2 years. Mas samot na hinuon maggrabe ang pagkakulang nato sa atong ginahatag sa edukasyon sa mga kabataan. So, kaya akong kasulti, one at a time mo sa ta. No? Isa-unsahan ato ning mga problema kay kung dili mo ratang kuog bato nigdukdok nato sa atong ulo ani. Kinihanlan karon gusto ta. Ang aim din nato mag 12 years. Okay, fine. Pero usa ta mo abot diha ha? Kumpleto no sa nato kini mga classroom nato. Kumpleto no sa nato ang atong mga textbook. Ayon no sa nato ang quality sa atong mga textbook. Kumpleto no sa natong mga teacher nato. Kumpleto na tanang mga shortages. And then kung kumpleto na ang shortages dito pa ta maghisgot na kung pwede pa natong or gusto ba natong dugangan og additional 2 years. Okay. Matod sa ubang tao, Congressman Carlo, nga anti-poor, no? Kuno kining giingong 12-year education system. Mo yun ka ba sa ginaingos katawan? Depende sa asa nga anggulo nimo tan-awon, no? Ang argument na anti-poor daw siya kay madugangan og panggastos gikan sa katawan. I mean, abi sa ginikanan human na ang iyang trabaho, human na ang iyang obligasyon sa iyang anak, niya makatrabaho na siya. Kay natapos ng basic education. Pero in another way, dili man po siya maingon na anti-poor kung makatabang gayud kini sa atong mga kabataan na makapangita og trabaho. So ana kana sa kinihan na ang curriculum nato. The curriculum should be improved in such a way na human og kung matapos na og high school ang bata, makatrabaho na siya. That is why kinihanlan sa curriculum nato dunay mga skills training na ginahatag sa ato mga high school students. Bisan gikan pa sa grade school. Kinihanlan kining skills sa carpentry, sa sewing, sa cooking, sa baking, sa welding, bisan pa. Kung basig pwede pa nang dugangan og kining automotive gamay or kung dili pwede automotive, at least aircon repair or computer repair or something. So, ana-ana sa atong curriculum. The point is, dili siya mamahimong anti-poor kung ayuhon natong curriculum in such a way na human sa high school or pag-graduate niya high school, makatrabaho siya, makapangita siya ng trabaho, or makapanginabuhian siya tungod kay doon na siya ay nakatunan ng skills. No? So, kinahanglan magtayap bilang test ng DepEd ani. Ang katawan sa syudad sa Davao, nasayot nga aduna gyud akong pundo gani alang sa edukasyon. Kini ba nga ilang special education fund. Sa imo tan-aw ni Congressman Carlo, pwede ka magamit among pundo aron mapalig-on ang gingon nga implementation sa 12-year education plan. Congressman. Ug ilang gamiton para sa husto. Ang problema ani kung dili nila gamiton para ana, kung ilang gamiton para sa lain. But ang Special Education Fund is supposed to help in the education of our youth. No? Ang kining kulang sa classroom, kulang sa textbook, kulang sa bangko, kulang sa libro, kulang sa mga facilities, fasilidades para sa mga eskwelahan nato.
Ana ang special education fund aron suportahan kana siya. So, sa pagkakaroon makatabang siya, bisan kung dugangan og additional 2 years makatabang pud gyapon. No? Base sa kasabnang punto sa gobyerno nasyonal, Congressman Carlo Nograles, epektibo baka nga mapatuman ang 12 ka tuig nga planong edukasyon sa hinanali nga panahon, Congressman? Depende pud na sa paggamit sa kwarta sa national government. Sa maayong paggamit. Kay kinilagi pinakadako nga budget ang ilang gina-allocate para sa edukasyon. Pero nganong nalang gyapon mga kakulangan sa classroom. Nganong kulang nang gyapon ang atong mga libro, ang mga teachers na atong gina-hire. Nganong ani lang magyapon kakulang ang gikinihanlan para sa atong mga estudyante. Diba? So, anyway, we'll talk about that sa budget. At atong makita o atong investigate kung anong bisan inanakadako ang budget na atong ginahatag sa education, anong kulang lang gyapon. So, the budget will be scrutinized by the congressman. Apil ako dihan na mag-scrutinize. Okay. Doon na tayo mga pangutana gikan sa barangay Zaldi, no? Atong pangutanan si Congressman Carlo Calambigit nini. Ubay-ubay ni siya apan nahantod lang sa mahurot ang atong oras karong higayuna. Okay. Nagkatag karon ang dengue, Congressman Carlo, no? Dinis dakbayan sa Davao ug sa atong nasod. Doon na ba'y programa si Congressman Carlo sa iyang opisina aron matabangan ang pagsumpo nini? Always naman ang programa nato sa dengue, no? Ang anti-dengue fogging nato nalang yapon. So kung doon na may nag-request og fogging operations, pwede sila magmoto sa district office, magpadala og sulat request or magtawag sa district office kay natay anti-dengue fogging operation na atong gina-schedule. Busy sila karon kay daghan na ginag-request. Pero masingit lang yapon nato kana. Then gawa sana natay medical assistance program ang CMAP sa katong naigo sa dengue. And not only dengue, no, ang CMAP nato bisang unsang nga sakit basta na atay pamagi na makatabang ta naman tay medical assistance program sa CMAP, na tay financial assistance program sa DSWD. So kini nga mga hinabang mga serbisyo nato na lang gyapon. Ito na po sa tumakigsunan sa gikan sa barangay nga patay magyapon ang scholarship program. Of course, ang scholarship nato sa University of Southeastern Philippines gani karon siguro mga 4,000 kapin na mga scholars nato sa USEP. Atong scholars sa mga lain-lain mga private colleges and universities na lang gihapon kay naman pud tay scholarship sa CHED. In fact, I think hapit at mga almost 2,000 kapin ka mga scholars sa lain-lain mga eskwelahan, no, sa mga private schools, sa Holy Cross, sa UIC, sa Ateneo, sa Brokenshire, sa Davao Doc, no, kini nga mga eskwelahan na nag-eskwela college na tay scholarship na ginahatag financial assistance pinaagi sa tie-up nato with CHED. Then of course, mga UP, mga napatay mga scholars sa University of the Philippines diya sa kini nga mental campus. Naputay scholarship na ginahatag diha, full scholarship ang gyapon kay State University man kana. Then of course, naputay TESDA, sa pagkakaroon medyo planchado naman ang TESDA karon kay na-appoint na si Joel Villanueva as head sa TESDA, and I think medyo okay na ang pagpadagan nila sa TESDA karon. So mabalik lang gyapon nato kining mga scholarship grants nato with the different technical educational schools na pinaagi sa programa nato with TESDA nga atong makahatag-itag kining mga scholarship vouchers para maka-eskwela dito sila sa mga private schools, private technical schools na sponsored lang gyapon sa atong opisina. So kana padayon nagpapili lang gyapon kay importante para kanamo ang edukasyon para sa atong mga kabataan. Okay. Kadayawan week na, Congressman Carlo. Kadayawan. Sa dakbayan sa Davao, Congressman Carlo, tol sa mga celebration. Dili man gyud mawala diha kay celebration nato mga taga Davao ang Kadayawan, and we'll be here to enjoy the festivities and para makauban pa nato ang atong pamilya ug atong mga amiga, mga higala nato dinhi sa Davao para
maka-take part punta sa festival sa Kadayawan. Saldi nindot punta ang atong lugwayan pakining atong panaghisgot-hisgot no apan dili na mutugot ang atong oras busa ato na lang pangayoon no sa gihapon ng pagtimbaya ni Congressman Carlo sa atong mga tigpaminaw. Congressman. Yes, una sa tanan daghang kayong salamat kang Rafi, kang Zaldi ug sa tanan natong mga tigpaminaw tigtanaw sa atong programang Oplan na Kalambuan Dalatanan. Siyempre, pasalamat kog dako nga pinaagi sa inyong suporta, nabutang tabiha sa Kongreso, ug dili man ako gipahiya ang inyong gipakaulaw ang inyong mga boto kay na-elect kita ug napili kita na miyembro sa mga komitiba diha sa House of Representatives ug siyempre isip na miyembro ani nga mga komitiba siyempre mabisi kita sa atong mga hearings diha sa House, ang paghiskot nato sa mga proposed bills, mga balaod, mga resolution, mga investigations sa kinahanglan natong buhaton apan bisan pa man mabisi kita sa House. Dili lang gyapon nato limtan ang pagbalik dinhi sa atong distrito aron siguraduhon ang pag-implementar ug maayong paghatag sa mga serbisyo, mga hinabang nato para sa atong katawhan. So, ay mo kaguol kay mapabili lang gyapon ang atong pagserbisyo, ang pag-alagad kaninyo. So, dako kayong ang akong pasalamat kaniyang tanan ug siyempre pa sa akong asawa na si Marga ug sa duha na akong anak na si Mateo ug si Massimo. Ug kanatong tanan, kaninyong tanan. Daghang kayong salamat. Maayong adlaw. Okay, Rap. Okay, Saldi. Atong kalambuan daratanan o ang Uplan kalambuan sa barangay magita sa Sky Cable Channel 28 matag alas 8:30 sa matagabi NPN Channel 11 alas 10 sa buntag SBN Channel 7 alas 9 sa gabi unya matungod sab ni sa DXRP Radyo ng Bayan alas 11 takna sa buntag ug siyempre sa DXGM Super Radio alas 3 sa hapon patag adlong Sabado. Nya salamat kadto sa Imtanoy Concepts Corner Dacudaw and Nico Street, Davao City, especially to Miss Juan Salaver. Nya siyempre kang kata sa atong makeup, di ba? Nya siyempre daghan mo gud kata na Raf diri sa Kalambuan daratanan labi na kang attorney Congressman Carlo Nograles nga gingon nila nga nagkatanaw gid sila sa programang Kalambuan daratanan. Si Mr. Ruben Lawas diya sa Agdao unya ato mga amigo diya sila si Congressman Carlo Nograles, si Barangay Gawad Alvin Bibora. Unya happy birthday po dahil nagsaulog sa adlaw na tawhan si Leonora Tisa Chato. Happy birthday ma. Unya ato sa biyang timbayaw siyempre sila si Bumbet og Matet Castillo. Unya si Ma'am Karen Musni Lamon Rina, Attorney Joy Burgos, Willie Marasigan, Jennifer Alpiche, Ma'am Percy, o siyempre sa tanang staff ni Congressman Carlo Nograles. Tanan nagpag-greet. Unya siyempre inyong alagad sa Kalambuan daratanan Saldi Chato Ming Adlaw. Okay, Congressman Carlo atong timbayaon po no. Taas po ni. Medyo taas po ni. Una siguro sa tanan atong timbayaon po kining atong mga kaigsuunang Muslim no. Yes. Na nag-obserba sa ilahang Islamic month of fasting no. Ahlan wa salam Ramadan. Oga siyempre greetings no. Taas-taas Congressman Carlo niabot mo akong igsuon gikan sa Riyadh ug sa gikan sa Portugal kay Doc Gabi, kay Glenn Gross, sa ilang baby hello baby Natasha, baby Angelina. Ug siyempre sa katong mga tigpaminaw nato sa Barangay Dumoy. Oo, hilabi na kang Kagawa Judith Kabasan, Elias Patalingog ug kang Rudy Ong ug Waldo Paler. At mga higala. Paring Naldo Rufoli. Pare, ayo-ayo. Ug tungod kay wa naman kitay oras at tangi hantod sa sunod gayon kining atong programa ang Kalambuan Dalatanan sa ngalan ni Congressman Carlo Nograles ug sa akong kauban kay Saldi Chato kini higala sa kahanginan Rafi Bermejo sa kanunay mag-ingon mabuhay ka Davaoenyo. Daghang salamat. Kalambuan Dalatanan. Maayong adlaw. Ani na pod ang programa alang kaninyo ang Tatakil. Ning taknaa kita nagpahigayon sa atong binulang medical mission. Ug karon lain na sab nga barangay ang atong naserbisyohan. Ilawom sa programang Oplan Kalusugan sa atong congressional office, ubay-ubay nga mga pasyente sa barangay 34-D
ang nakadawat og libreng